Good morning sa ating lahat mga kapatid, mga ka-OFW at mga kabayan dito sa Kuwait. Nandito tayo ngayon sa Shark. Ngayon ay June 2 na, pangalawang araw ng buwan ng Hunyo. Nasa kalagitnaan na tayo ng taong 2020. Ang bilis ng araw dahil ilang buwan na lang, magbe-bare months na naman. Kaya lang, nagkaroon tayo ng malaking problema nung mga nakaraang buwan dahil nga natigil tayo sa ilang buwang walang trabaho, natigil tayo sa pagtatrabaho at no work no pay tayong lahat. Kaya malaking nawala sa atin. Kaya Council of Ministers ng Kuwait ay gumawa ng 5 stages para maibalik sa normal unti-unti ang sitwasyon dito sa Kuwait. Ang ginawa nila ay nagsimula na noong linggo, May 31. Inalis na nila yung full lockdown natin dahil nagsimula ang full lockdown natin noong pang May 10, alas 4 ng hapon hanggang May 30. So, noong May 31, inalis na nila yung full lockdown, ginawa ng partial lockdown na lang. Kaya 12 hours curfew na lang tayo dito mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga sa buong Kuwait. Maliban doon sa mga in-isolate nilang lugar dahil siguro sa maraming mga cases doon, ito yung Parwania, Kaitan, at saka Awali. At ito ay nadagdag doon sa dalawang unang na-isolate na lugar. Ito yung Mabula at saka Jilib Al-Suyuk. Kaya 5 areas ngayon ang isolated dito sa Kuwait. Bali, pwede naman silang maglakad-lakad doon sa lugar nila, doon sa area nila. Pwede rin silang magbili o bumili ng kanilang pangangailangan doon sa mga nasasakupan ng lugar nila, o kung mayroong mga co-op doon, pwede na rin silang bumili doon. Dahil hindi sila makakalabas sa area nila dahil nga ginagwardyan sila ng mga pulis dahil para walang makalabas hanggat sa walang kautusan na maibalik sila sa normal o malip yung lockdown nila. Ito yung ginawa nilang 5 stages na susundin para maibalik unti-unti sa normal. Ang first stage ay ito. The following activities are permitted to reopen. Ito yung mosques and places of worship after preparing them according to health requirements. Ayan. Yung mga pook ng dasalan, simbahan, mosque. Tapos yung industrial activities, yung mga pagawaan, public services, maintenance, shipping services, gas, and laundry. O nabuksan na rin yung mga laundry services, yung mga gustong magpalaba dyan, pwede na. Yung home delivery service, pwede na rin mag-order ng mga pagkain at pwede na mag-deliver ang mga in-order nyong pagkain sa inyong bahay-bahay. Restaurants and cafes. Ayan. Yung mga drive-thru. Nagsimula na rin sila. Companies providing telecommunications and internet. So, ito yung mga telecommunications dito, yung Ooredoo, Zain, at saka yung Viva. Nagsimula na rin sila sa kanilang trabaho, nagbukas na sila. Food retail, associations, groceries, and caterings. O, bukas na yung mga groceries. Pwede na tayong bumili sa mga co-ops nang walang mga appointments, dahil dati kasi nung lockdown kailangan magpa-appointment ka para makabili ka ng mga pagkain mo sa mga mass transit of companies and corporation or institutions.
Ito yung mga transport na buses, yung mga companies na mga cleaning companies, yung mga naglilinis, mga office boys. Ito may mga transport sila. Ayan, pwede na silang pumasok. Fuel stations and its services. Ito yung mga gasolinahan. Gasoline station, pwede na magpagasolina. Hospitals and private clinics. Ito yung mga clinics na dating sarado. Ngayon, nagbukas na rin sila. Vehicles and equipments. Galleries, parking, spare parts, and car washing. Ito yung mga repair shops. Bukas na rin sila. Pwede na rin mag-car wash. At bukas na rin yung mga bilihan ng mga spare parts, mga sasakyan. Ayan yung nasa first stage. After ng 3 weeks, ito ay magsisimula sa June 21. Ito yung second stage. Ang curfew ay gagawin na lang 9 hours. Binawasan na nila ng 3 oras. Ito ay magsisimula alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Kaya 9 hours na lang ang curfew natin. Maliban dun sa 5 na depende sa sitwasyon, siguro malilift din yung yung isolation nila kapag nag-improve yung nila doon, yung mga cases nila. Aalis na rin siguro yung curfew at lockdown nila. Kaya depende sa sitwasyon. Ito yung second stage. In addition to the activities mentioned above, the following activities are permitted to reopen while following the health requirements as directed by the Ministry of Health for the period listed. Government and private sector workplace, less than 30%. Ito yung mga staffs ng mga government at saka private sector. Magsisimula nang pumasok sa June 21. Construction and building. Mga construction sites magbubukas na sa June 21. Financial and banking. Ito yung financial and banking. Nandito sa second stage pero nagsimula ng buksan dahil magsisimula sa araw na to. Naglabas ang authorities na magbubukas na ang mga bangko at saka mga padalahan ng pera, yung mga exchange centers. Kaya pwede na tayo magpadala at pwede rin tayo mag-withdraw sa bangko ng ipapadala natin. Services na to ay dapat sa June 21 pa, pero nagpalabas na agad ang gobyerno na pwede nang magbukas ang mga bangko at saka mga exchange centers. The commercial complexes, ito yung mga malalaking commercial center, mga malls. From 10 a.m. to 6 p.m. ang services nila. Depende sa lahat ng mga nakalagay dito, depende sa sitwasyon. Maaaring mapaaga ang pagbubukas. Depende sa government kung anong ipalabas nilang mga directives. Retail shops. Ito yung mga shops na maliliit na mga bilihan ng mga kung ano-ano, mga gamit, bukas na rin sa 21st ng June after 3 weeks. Restaurants and cafes pick up without seating. Ito yung mga restaurants na dating kinakainan natin, hindi pwedeng mag-dine in. Kaya puro take out lang ang ating mga bibilhin doon. Tapos ito yung sumunod ay yung garden and public parks. Pwede rin tayong mag-walking sa mga public parks sa darating na June 21. Depende sa sitwasyon pa rin. Maaring mapaaga o susundin itong mga kautosang ito.
Ito yung third stage ng na ipinalabas ng mga Council of Ministers. Canceling of partial curfew. Alisin na ang curfew sa third stage. Kung may mga isolated areas pa sa stage na to, i-evaluate ng government kung ano yung mga pangangailangan nila doon sa mga, kung meron pa mang isolated areas. Kaya sana wala na, no? Para hindi naman mahirapan yung ating mga naka-lockdown doon. In addition to the activities mentioned above, the following activities are permitted to reopen while following the health requirements and as directed by the Ministry of Health for the period listed. Government and private sector workplace less than 30%. Social welfare home visits. Hotels, resorts, and hotel apartments. Taxis. Dito pa lang sa third stage magsisimula ang taxi. Only for one passenger allowed. Ibig sabihin, bawat isang taxi, isang passenger lang ang pwedeng sumakay. Mosques, Friday prayers with condition. Siguro may mga social distancing pagka nasa loob na sila ng mga mosque. Maglalagay sila ng mga physical distancing sa mga sasamba. Kaya ito yung nasa third stage na binigay ng Council of Ministers. Ito yung fourth stage. Nakapaloob sa fourth stage ay government and private sector workplace more than 50%. Ibig sabihin, dinagdagan na ang mga staff na pwedeng pumasok sa government and private sector. Yung mga staffs na pwedeng pumasok na sa kanilang mga opisina. Restaurants and cafes with spacing. Ibig sabihin, pwede nang kumain sa loob ng restaurants, pwede nang mag-dine in. Kaya lang with social distancing, depende sa ipatutupad ng mga restaurants kung anong mga physical distancing ang dapat natin sundin doon sa kanilang mga store. Public transportation with spacing. Ito na yung mga buses. Magsisimula na ang buses sa fourth stage. Pero may mga social distancing. Hindi natin alam kung paano magiging sitwasyon dahil sa umaga siksikan ng mga tao pagka sa umaga papasok. Standing pa nga pagka papasok sa umaga. So, hindi natin alam kung paano magiging sitwasyon, kung anong ipatutupad nila. Na gaya sa Pilipinas na may mga markings yung mga dapat na upuan ng mga pasahero. At saka yung mga standing, may mga markings din yung kung saan pwedeng tumayo. At siguro mami-minimize lang ang mga passenger sa isang bus. Hindi na pwede yung kagaya dati na siksikan at standing sa loob ng bus. Depende, malalaman natin sa mga susunod na mga araw. Ito naman yung last stage, yung fifth stage na dapat nating sundin na ipinatutupad ng Council of Ministers dito sa Kuwait. In addition to the activities mentioned above, the following activities are permitted to reopen while following the healthy requirements as directed by the Ministry of Health for the period listed. Government and private sector workplace. Ayan, pwede nang pumasok lahat sa mga government sector at saka sa mga private sector. So ito 100% na. Family and social events and gatherings. Ayan, pwede na siguro yung mga birthday parties, mga gatherings na mga
family picnics. Ayan, sa stage na to, pwede na. Weddings, graduations, and events of all kinds. Ito yung mga wedding receptions, yung mga reception ng kasal, graduations, tsaka yung events of all kinds, mga parties. Ito sumunod, sports and health clubs. Ito yung mga gyms, mga bodybuilding, tsaka health clubs, events, conferences, cultural exhibitions and training courses. Ayan, yung mga pumapasok ng mga basic training courses, ayan, magbubukas na rin sila sa PP stage. Kasama dyan yung mga conference, cultural exhibition, yung mga exhibits. Tapos, personal care shops. Ito yung mga salon, mga barber, mga spa. Ito, magsisimula na sila sa PP stage. Kaya lang matagal pa ito. Dami ng mga haba ang buhok ngayon. Gusto na magpagupit. Kaya tulad ko, haba na ng buhok ko. Tagal pa tayo makakapagpagupit pala sa PP stage pa. Siguro ito, abutin pa ng August. Ako. Pero depende pa rin sa ipapalabas ng government authorities. Depende yan. Kasi maaring mapaaga o masusunod itong mga stages na ito. So maghintay-hintay lang tayo o magtiis muna ng konti para masunod natin itong kautusan nila. Tapos yung last, yung cinema and theaters. Yung mga sinihan, mga palabas sa mga theaters. Ayan, pwede na rin magbukas sa last stage. Ito yung mga 5 stages na pinatutupad ngayon ng gobyerno na nagsimula noong linggo, May 31. Kaya dapat nating sundin para din sa ating kabutihan ito, dahil kung hindi nakakalat ang mga virus na yan, ay mababalik na sa normal yung sitwasyon dito sa Kuwait. Kaya sa ating mga expats, mga kabayan, makipag-coordinate tayo sa government dahil ito ay para sa ating lahat. Lagi tayong magsuot ng face mask, magkaroon tayo ng social distancing, laging maghugas ng kamay with soap and water, tapos laging magdala ng hand sanitizer. Kung mayroon tayong lalagyan sa maliit na lalagyan, maglagay tayo at ibaon natin para sa mga pupuntahan natin meron tayong pang hand sanitize. O paano? Hanggang dito na lang. Mag-iingat po tayong lahat. Sa lahat ng mga OFW, mga kabayan, mag-iingat po tayo dahil unti-unti nang binubuksan itong mga activities. Hindi pa rin nawawala ang virus na yan, kaya mag-iingat po tayo. Sundin natin yung mga protocols ng government, ng Ministry of Health, na lagi tayo maghugas ng kamay, laging magsuot ng face mask, lalo na kung nasa public tayo. Tapos magkaroon tayo ng social distancing palagi at huwag tayo makipagkumpol-kumpol sa mga tao. Ayun, para malabanan natin yung pagkalat ng virus. Sa ating mga kabayan, maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat, mga kabayan. Gandang umaga po.